Ano? Halika na. Mga Kapusong Pilipino, bumabati kaming tatlo. Patugtugin nyo. Ay, Jordan! Huwag magalit. Ang mapikon ay papangit. Hapon daw kay Pop ka, ngayon kay Prin. Kay Principal. Punta ka kay Principal. Inatawag. Principal's office, no? Oh, nagkopyahan ba kayo? Nagkopyahan kami. Na Ako na naman? muna, sorry. Alam mo, hindi, magte-text na tayo. Oo nga, text mo. Isang takbo ng mga utak natin paminsan-minsan. Naman. So anong chismis sa lugar mo? Ang chismis sa lugar ko, impression ng galunggong. Sa'yo naman, ano naman ang untahan dyan sa lugar mo? Ang tungkol sa galunggong. Galunggong. Ba, ako'y naiba. Ano ka? Mamaya. Game. Okay, game. Okay. Hungyangong. Nyang. Ang poor man's fish na galunggong nasa all-time high na ang presyo. Kapresyo na ng manok, ano? Naman, yung choice cut, ha? Ang dating 80 hanggang 100, ngayong nasa 180 at 220 na ang kilo. Mahal pang araw sa bangus eh. Oo. Ay, Oo galunggong. naman. Oo nga eh. Ang bangus, 120 lang eh. Hindi, Ang may- tilapia, depende 100. sa laki. Oh, depende sa laki. Yung maliliit yung Pagka 120, medyo malaki na, lasang 160, gilik na. 180. Kaya naman ang gobyerno hindi na magkanda o gaga sa pagpigil ng pagtaas nito. Papayagan na raw ang pagbebenta ng imported na galunggong sa merkado. Bakit? Wala pa ba? Wala pa, September pa daw. Ang dami ni. DJ. Dami na nabibenta kayo, binibili mo sa... Kahapon sa kausap nila Susan, Oh, ang sabi, yung meant for yung canneries, oh, yan. yung mga Yun lang ang pwedeng factories. gumamit noon, di ba? So somehow siguro may naipupuslit. Ayun. Baka, speculation nila. Ang buwis ng imported na isda lubos na pinabababaan nito. Para daw makapili ng murang isda ang mga Pilipino. Nagbabala naman ang pamalakaya sa maaaring peligrong dulot nito. Dahil ang Gigi na galing sa mga Chino. Dahil ang Gigi na galing sa mga Chino. Mga Vietnamese. Dahil ang Gigi na galing sa mga Chino. Taddad daw ng formalin na delikado sa kalusugan ng tao. Na-test na ba yan? Ang score mo, 180. Yan ang halaga ng per kilo ng galunggong. Pinakamababa pa yan. Pinakamababa pa. 220 yung pinakamaganda. Ayan. Diba? Sariwang-sariwa yun talaga. O, ito ang aking version Galunggong. ng ano. So ano ngayon ang binibili ng taong bayan ngayon? Hindi Bumili ka na lang ng tilapia. Tilapia. Tilapia bangus. mura, oh. Tilapia. Diba? Dilis. Sarap kasi ng galunggong. Mahal na rin no? ang dilis. Mahal na rin Maraming dilis. salamat po. Ang tawilis ay nasa 129 isang kilo. Dati May 80 mga lang. kamag-anak ko sa Adlag, may alupiang dagat pa ba dyan? Ay, mahal ang alupihan dagat. Napakamahal. Bakit? May pambili ako. Hindi ko naman sinasabi kung may Titikim lang pambili naman, ka. hindi ko naman nahanguin lahat ah. Mahal ang alupihan dagat. Pero kahapon, alam mo, may kausap si Susan, Oh. makalawa yata. Ang problema kasi, nabanggit kasi ni Ali kanina, paligid tayo ng dagat. Ba't namumblema tayo sa isda? May mga limitasyon lang pala yung mga local fishermen sa mga malalaking mga barko. Hindi, yung Hindi, local sa commercial, fishermen, sa mga mas commercial malapit fishing. sa Pampang. Oh, yung municipal waters Pag Eh, lang. hindi naman nila Pag pwedeng... malaki-laki yung barko mo, you can go Pagka farther commercial out. fishing Mas ka. malayo Kaya nga, sa hindi Pampang. kayang mga hangula at ang mangisda. Tama. Dahil kulang yung bangka nila. Eh, hindi naman sila pwede mag-dynamite, ano. Bawal yun. Yan. Tapos closed fishing season pa. Totoo. Papalapit Kasi na. pararamihin mo pa Ayun yung mga palang isda. itsura ng alupiyang May Imelda dagat. fish pa ba? Ano yun? Imelda fish ang... Isdang dapa? Hindi, ang sarap Isdang gawing... Ano lapan. tawag sa Imelda? Ang sarap gawing miso nun, di ba? Yung paligid ng ulo, ang taba. Mhm. Ang Bakit sarap Imelda nun. tawag doon? Kawawa naman si Imelda Marcos. Hindi, kasi laging kinukuha ni Imelda. Kumbaga, pag may hango, nung araw, Pero Ay, nagkalat yun kinukuha sa niya. Pasig eh, di ba? Sa Ilog Pasig. Imelda Nagkalat fish. yan, oh. Ano ba yung Imelda fish? Oo nga, ano tawag talaga Uy, sa pero Imelda alam mo, fish? ito alam ng mga taga Cagayan ito. Sa No. Cagayan River, I think once a year lang, may species ng isda na mahuhuli ka, na masarap. I forget the name. Once a year. Pero nasa 1,000 per kilo. Per kilo. Oo. Ano ba yan? Maliputo. Hindi, Ang maliputo hindi. kasi, mahal din. Ay,
Yung mga taga, ano dyan, yung mga ibanag ko na mga ano dyan, kamag-anak, ano yung pangalan, binigyan ako minsan nun eh. Ano pangalan ng Malalaki isda ba yun? doon ng pagkamahal-mahal? Malaking uri. Hindi. Ano yun? Medium mga lang. Medium? Oo. Ito na, kakanta Ludong? na ako. Ano yung ludong? Yung imelda Ludong? fish? Dulong yun eh. Walang ludong, dulong. Hindi, ludong eh, sabi niya. no? Clinton, President's... pakiganon mo nga please yung ano. Ludong. President's fish? Yun Iba pa ang imelda? Iba pa yung imelda sa presidente ba? Pati isda ba na? Batas militar na? Hindi, ganito sa Centris. Oo. Ganito sa Centris. Oo. Ma'am, bili ka na nitong isdang imelda. River. O yun, isdang imelda. di ba? Ludong ang tawag. Ludong? Ludong? Oo. Ayan, President's fish. Ano yan? Minsanan diba, ang lang? mahal-mahal, diba, no? Minsanan. Ano itsura niya? Teka, Google natin. Ludong. Yun, ludong. Grabe, nukno ka ng mahal yun, no? Pag ano, Once a year lang lumalabas yun? ilala ko. Kapag bumabagyo ng malakas. Tsaka lang sila nahuhuli. Saka lang nahuhuli yung ludong. Siguro sa ilalim sila Pero ng Cagayan masarap River. pa. Masarap pa. Yan ba ay mukhang isda? Oo. Ganito sa Centris. Ludong River Mullet. Laki Ganito sa Centris, Iga, makinig ka. Mamali, bili ka na nitong isdang ito. Sabi ko, titignan kong gano'n. Tapos, Andiyan ba hindi- si Romel? Padala natin Hindi kay ko Romel. kilala yung isda na yun. Sasabihin, Miss Ali, Ayun pala eh. yung isdang imelda. Isdang imelda, si Miss Ali. Hindi, yan yun. Yan yung ludong. Ayan ang ludong. Yan Ayan ba ang itsura? ludong. Tingnan mo, Yan yan ba? ang itsura niya. Mahal pala yan. Oo. Ganyan. Parang buntat na ang buntat. mahal. Parang pulis. Ayun, 5,000 President's per fish nga. kilo. Ano no? 5,000 per kilo. Isang kilo na ba yan? Ludong. Depende sa laki. Ang bigat niyan eh. Tingnan mo, tiyan na pa. Depende sa laki. Mahal Grabe, naman no? yan. President's fish, ludong. Boy, yung tiyan niya, ludong na ludong. ah. Ludong de ludong, di ba? 5,000 per kilo. Grabe, Anong no? luto dyan? Ginisa. Parang, Ginisa sa miso. Parang, O kaya, parang pesa, oo, sinigang. yan. Sinigang, ganyan. gusto ko sinigang Sarap. dyan. Sabawin mo, isabaw mo, ganyan. O Oh, siya, ludong. kakanta na ako. Banat, no? This is my version of the Ano yan, tungkol sa ludong? Gigi. Galunggong. Gilingging. Gigi. Oh. Galudong. Anyari, archipelago tayo. 7,107 na isla. Tas mag-aangkat tayo ng galunggong na sa Ingles ay Round Scad. Wow, sa Shell. Emergency importation ng 17 metriko tonelada. Mabilis at madaling paraan. Nang walang kakayahan daw at tamad. Pakita mo yung pag-rhyme, ha? Skad, tamad. Ayan, Ayan. Sige. Kailangan ng ma-stabilize ang umaalagwang presyo. 200 ang kilo, 180 pag ikay tumawad. Talagang tawahit. Magaling ka tumawad siguro, Pinag-isipan no? ko yan. Ang tinaguriang poor man's fish na 60-80 lang ng panahon ni Era. Naman. Paboritong pinirito kahit sa Forbes at Dasma. Kamapadpad. Watch and learn. Sarap niya. Piniritong galunggong tapos may ginisang gulay ka, the best. Diba? Karpa pala yung imelda fish. Oha! Kumalat ni si Duterte ang kauna-unahang presidente na nag-aangkat ng GGI. Hoax! Panlilin lang. Panahon pa ni Gloria Arroyo. Nag-import na tayo. Nag-i-import na tayo. Pero, first time ngayon Na? na ibabagsak sa palengke at pamilihan. Diretso. Matatakot ba sa balitang isda, prutas, gulay nilalagyan ng formalin? Takot ka ba? Pamilihan, formalin. Hindi, iba na yan. Third line na yan. Papalusot Pwede na yan. pa. Pwede ka na magpalit Pwede na ba dyan. yun? Matatakot ba sa balitang isda, prutas, gulay nilalagyan ng formalin? Oo. Formalin na siyang nilalagay upang bangkay wag agnasin. Galing, ha? Formalin na siyang nilalagay upang bangkay wag agnasin. Formalin na siyang nilalagay upang bangkay wag agnasin. O hindi ka rin mabubulok. Di rin mabubulok ang kakain. Ayos, ha? So, mabuti pala sa katawan ng tao Di, yan. masama. Masama, oo. Joke lang. Piliin mo dun sa Ano katawan. sabi ko? joke Oy, lang. Lumayo. 220 ang kilo. Lumayo pa kayo. Nung, Hindi, ito daw. Alam mo nung araw, 2004, Brigada 7, kauna-una ng istorya ko, racket sa market. Umikot Racket? ako sa mga pamilya.
Mga ginagawa nila. Nilalagyan ng jobos, yung mga isda, para magmukhang asul yung tubig eh. Yung ginagamit sa maong. Ayun. Wow. Mukhang fresh yung isda. Wow. Di ba? Mukhang fresh. O, tapos yung mga ilaw, may mga epekto yan eh. May mga nilalagay Para silang hindi pailaw magmukhang dyan. binasa. Oo. May kulay pula, may kulay Para green. magmukhang pula yung hasang, May di ba? lightning effect. Effect. Yan, formally matagal na yan. Diyos ko. Eh, Oo, hindi. Tsaka lahat tagal na yan. linalagyan. Oo. Lahat linalagyan. So, dapat Tsaka natin anything that aralin. preserves food, Eh, meron masama na fish sa katawan. maya-maya ba yan? Tapos yung mga manok, ini-injection ng Ng tubig. tubig para Tubig. pag... Eh, di ba di yung baka? Nakita mo yung Ay, mga Oh, yung baka, baka? nakakainan ng may tubig, iyak eh, no? grabe, Buhay pa oh. yung baka, pinaiinom ng pinapainom ng ano, Tubig, sinasaksakan Oh, ng karpa nga, tubig. karpa nga. Pampabigat. Mhm. Diba? Ano ba yan? Yun ba yung dahilan kung bakit pag nagluto ka ng manok, binili mo yung may kalakihan na yung medium yung drumstick pero pag niluto mo, small na lang. Oh, Kasi wala na eh. Kumatas na yun. Kumatas na yung iniksyon, ganun ba Ganun yun? kalaki, oh. Prito mo, no? Lumit eh. Ganun mo sa mantika. Asan siya? Asan siya? Manok mong pinilito. Kala mo, tumakbo. Nung naluto, sisiw na. Ay, nako. Mga ganun po yun. O hindi, ito ha. Oh. Ang masyadong pagkonsumo ng sobrang konsumo ng Melt the fish ay formalin. karpa. Gastritis, liver cirrhosis, liver cancer, Oh, saan yan? masama sa ating bone marrow, Oh, EMG, yun. and EMG cause dito eh. anemia and leukemia. Kita mo? Hindi mo alam ang kinakain mo, yan ang, no? May Yan ganun ang pala, laman, kaya oh, yan ang nagkakasakit laman. ka. So mamaya, tayo? Hindi, ngayon, kailangan malaman ng mamimili paano Alisin. makita na itong Hindi, lahat produkto. meron eh. Kailangan may pamamaraan na gagawin mo sa kusina para matanggal yung formalin kahit papano, kahit 70%. Lahat? 70%. 60%. Lahat ng Hindi mo tindera? matatanggal. May formalin. Alam mo yung ang payo nga, Kaya pala yung mga poninarya, hirap na hirap. May kaagaw sila. Wala na tayong formalin. Punta ka sa palengke. baka dyan. At mangangamoy ito. Alam mo, bibili na Ay, talaga ako ng tilapia ng umanganganganga pa. Di ba yung tilapia, may health ano ba siya? Wala. Ayaw ng iba. Oo nga, walang omega, Kasi di ba omega. hindi naman Cultured siya, kasi siya, di Hindi ba? siya deep sea. Oo nga eh. Ang may omega-3, O tuna, ba't magtitilapia ka kung wala kang salmon, health diba? benefits? May mga isda lang na sagana sa omega-3. Kaya Fish daw para oil. walang away, para maging healthy ka, mag-steak ka na lang. Sabi ni Oh, Goyo Larrazabal. Kala ko si Rhea nag-text sa'yo. Ikaw talaga. Umorder Ikaw na ako. mamang goyo. Umorder na ako. Itong mamang goyo na to. Ang pinag-uusapan natin, galunggong na. Ay, masarap kumain si Goy ng steak. Hindi, steak Magpakain ka ng eater steak. kasi yan. Eh. Pero bangus, okay naman. Nakababangus ko lang kanina eh. Okay naman ang bangus. Yung may belly, yung taba niya, sarap Okay eh. din ang tilapia. Walang formalin yun. Alam mo, para dun sa mga Well, stricto sa kalusugan. Depende sa bibilan mo. Meron pa Hindi, kasing kasi buhay hindi binibili, yung di ba? pinaghahanguan na fish pens. Di ba Ah. yun nga ang maraming problema dun May sa mga formalin fish daw ba pens. tayo? Ba't kulay asul yung atin lahat ng... Nangasul kayo, pati frame nyo. Wala, Balitawit. hindi, may risk na talaga lahat, Joel. Kasi yung iba naman, yung ibang cultured na, yung sa fish farm. Ah. Di ba kung ano yung pinapakain sa kanila? Di ba kasi pellets na rin yun, di ba? Ano na? Yung antibiotics. Oh. Para kasi sama-sama sila doon, magkasakit yung isa, hindi mahahawahan yung isa, yung mga binibigay Ang salmon nga ngayon, hindi na masyadong reliable. Ano na ang ano ko? Diba? Ang salmon? Kasi nga yung documentary, Oo, sa kasi, mismong di ba- Norway, it's the same problem. Kasi fish pens din. Oo, fish pen eh. Siksikan yung mga Oo, salmon oo, doon oo. na cultured. Kaya di ba, ang payo, huwag kang bibili na cultured nang galing sa fish pen. Yes, Wild. oo. Wild salmon ang bibilin mo. Nanukno ka naman ng mahal. Mahal naman. Ano na ang ano ko? Pwede kong kainin na... Wala. Mag-steak ka na nga lang. Lahat na lang may risk. Hindi, ganito. Maging... Wala. Ah, George, Wala. George, steak ka na naman ha. Hindi, Tumigil ka. nakikinig ako. Basta Lahat mabango wala na ako. kainin. Wala na akong pwedeng Anak ng kainin. kamote ka, Pati ba tong pomelong to sa kantin natin? Meron ba to? Wala. Alam mo, I would, sa, yung ganyan na merong... Anong side effects? Yan, magiging katulad mo. Yung mga prutas na makapal yung balat, di ba? Yung mga prutas na sabi gano'n. Sabi gano'n, no? Yung mansanas, Oh. kainin nyo pati ang balat dahil masustansya. Nandun ang vitamins daw. Bigla, wag nyo kainin ang balat kasi nandun yung... Formalin. yung, Oo, yung mga wax. hugasan nyo yan. Makikita nyo yung tubig, iba kulay.
Nakaganon ako sa mansanas. Hindi ko alam gagawin ko. Pag ganun ko, may narinig ako. Sige, magkakasala ka. Anong Make it nakakainin ko? Ay, nako. Kayong mga nakikinig, ano nakakainin nyo? Ano nakakainin natin? Grabe. May formalin, may kung ano-ano na. Kung Diyos ano lang ko. kayang abutin ng budget. Yun ang Teka, kakainin. nito na lang. Oo. Bakit hindi ka magtanim? Mm. Ha? Ay, ikaw na magtatanim. Organic yung kinakain O, yun, mo. yung di ba? mga organic Huwag mo sa mga gagamitin- palengke, huwag mo pwede yun. gagamitan ng... Alam mo, ito. Sabi, ang nakausap ko naman sa palengke, ma'am, Oo. yung iba kasi organic, nakalagay, organic, di ba? Tapos, sabi nung nakausap ko doon na tindera, hindi ko nga alam, ma'am, kung bakit lalagyan na ng organic. Pare-pareho lang naman kami pinagkukunan ng supplier. Ah, ganun ba? Ito ngayon, ang problema natin sa BIFAD ba? Mm. Oh, bifad. Ha? Bureau of BIFAR, Food BIFAR. and... Bureau of Fisheries and Food Aquatic No! Resources. FDA. Bureau of Food and Drug, ano? Food and Drug Food and Drugs Administration. Administration. And DTI. Wala tayong sistema na yung pag pinaskilan ng label ng organic, Organic. certified organic. O sino, dapat may umiikot. Yes, at dapat may Yung pamantayan. market Oo, master, bakit di ba organic umiikot May yung... pamantayan na bago mo ma-label yung produkto mo as organic, papasa siya dun sa standards na hindi ganamitan ng pestisidyo, organic din yung pampataba, Oo. 'di ba? Hindi mga chemicals, 'di ba? Ano yun, tai-tai ng manok yun eh. Sorry. Mm. Chicken manure, 'di ba? Mm. Whatever. Tapos yung ano nga yung sa inaano ng bulate? Kontrabulate? Hindi. Uod. Hindi ano nga yun? I forget the term na yung ano ka, composting, 'di ba? Ah, ito, compose, Composting ka. sa fertilizer. Yun, yung organic din yung fertilizer, hindi ginamitan. Ikaw, kung kaya ninyo yung magpaso, ako wala kasi akong green thumb eh. Ang galing ko magpayo. Namamatay yung cactus nga, namatay sa akin yung binigay ni Susan. Cactus lang, namatay yung pa. Cactus namatay. Oo, Anong ginawa mo? hindi ko inalaga. Teka, may flash report tayo, hoy. Hindi naman nag-aalaga ang Dali, cactus. flash report. May karambolan sakyan sa Quezon Avenue, corner Delta. Si Nico Velasquez ng MMDA Metro Base nasa ating linya. Nico, hello. Yes po, magandang umaga po sa inyo at magandang Good umaga rin morning. po sa ating taga-subaybay, ma'am. Anong meron sa Quezon Avenue? Yes po, meron po tayong multiple vehicular incident po dito po sa may Quezon Avenue Delta westbound. Kung saan isang bus, isang taxi ho, at saka isang pick-up po ang Sa intersection. nagkasagyan ho. Nako, may sugatan ba? Sa mga oras na to sir, ang report po sa atin, negative injured naman po. Mm. Pero may investigador na rin tayo dun sa area at meron na rin po tayong MMDA. Kamusta response. traffic doon, Miko? Bali sir, nagbabagal na po tayo dito sa may approaching ho ng Delta. Pero depende po kasi sir kung matanggal ito agad sir, maaaring lumuwag agad yung daloy ng trapiko. Pero kung iimbestigahan pa ako kasi ng investigador sir, baka Ilan daw bumaba yung po ito at Il- bumagal tatlo. talaga. Oo, ano yan eh. Pinaka matinding intersection ngayong oras na ito, di ba? Yes po. Nico, dyan ang gagaling ng Quezon Avenue, galing West EDSA, Avenue, galing yan. Timog, Oo. galing ng West Avenue. So ngayon, kamusta ang dali ng trapiko dyan? Yung westbound Skip na natin raw. sir, yung approaching yan, nagsisimula na akong bumagal yan. Okay. At dahil nangyari to sir, before 10 ho kasi ito nangyari. Oo. So nagkakaroon na rin tayo ng Build pagbagal. up. Pero yung eastbound naman natin sir, tuloy-tuloy naman. Pero yung corner, may problema ba yon? Yung ano po? Yung corner mismo ng Quezon Avenue at West Timog Avenue. Yung west natin sir, yung West Avenue natin, apektado ho yan, yung mga papunta dyan sa may Quezon Avenue. Pero yung Okay. ating timog naman po, medyo maganda pa naman po yung daloy ng Yung traffic. Timog, kakanan ka ng Quezon Ave o kakaliwa ka ng papuntang Espanya, maluwag yun. Yes po sir. Bandang ano lang siya dito sa may... Dito sa kanto. ano. Sa may kanto lang talaga bago. Okay, balitaan mo kami Sige, mamaya. Nico, ha? Yes po sir. Anong latest kung mahahatak agad yan tatlong yan? Sino ba may kasalanan? Sa ngayon sir, yung initial report pa lang ho natin na nakuha, itong ano pa lang, kung ano yung mga nagkabanggaan. Pero yung ano yung mismong story ho, wala pa ho tayo nun sir. Wala pa. Sa investigador na ho kasi yung makakaano ho. Okay. Okay. Sige, sige. Investigador. O, sige. Apo. Alamin natin kay Mike. Thank you, ha? Wala naman ho. Sige, thank you, Nico. Ano sa Tagalog ang karambola? Karambola is multiple collision. Di ba? Ano sa Tagalog ang karambola, ha? Karambola na nga. Hindi, ayan o. Ano sa Tagalog ang... Balimbing ang Tagalog Yung fruit ng... na balimbing, karambola yun. Hindi nga. Yeah. Averoa,
Karambola. Oh, Also called the sour. kampol. Pag ano mo, pag ginugol mo ang karambola, lalabas picture ng balimbing. Bakit sa akin congressman ang lumabas? Balimbing, oh. Ang dami, oh. Ang dami, nakabarong Amerikana to, eh, oh. Yan, scientific term niya, Averroa karambola. Oh. Karambola. Balimbing. Ayan, si Kaninong Kakiko. picture? Si Kakiko. Sabi ni Francis. Francis, oh. Uy, Igan, ano? merong Bureau of Agriculture and Fisheries Products Standard nagse-certify ng organic farming. Pero hindi, organic farming. Sa lahat ng ano to, palengke, ano. Pero yung pag, ano, yung sa consumer, market na, no? Oo. Paano natin Groceries, malalaman? Markets, yung proseso ng pag-certified na Si talagang Jonah yung naman. binibili mong gulay at prutas at manok, Hindi ka sigurado o sa... mga karne, ay talagang organic. African Nightcrawler naman ang tawag sa bulate na ginagawa na fertilizer. African Nightcrawler. Thank you, Jonah. Alam mo, gusto kong matuto ng composting. Yung lahat nung Paturo ano ka mo, kay Igan, ang kitchen... galing mag-compose niyan. I'm the one. Gandagi nito. Rico. Mukhang nagpadede. Eto, matindi si Boy. Ay, Boy Matias, kamusta ka na? Wala ka nang makain, wala ka pang pera. Naku, mas mahirap po yan. Wala ka nang Ay, pambili. sobrang hirap ng buhay ng ating mga kababayan ngayon. Oh. Ay, si naku. Bostoni, Seba, nagsasabi siya tungkol sa ludong, pati si Sunny Lian. Ludong, yung sa Cagayan daw yan, River? seasonal lang daw yan. Pagka Seasonal. nag-o-overflow daw yung Cagayan River, tsaka lumalabas. O, isa pa. Talaga? Di ba, ang common na pagkain ng mga Pinoy ngayon, lalo sa mga bata, nung nagkaroon ako ng survey, yung mga nasa riles ng kundi hotdog, noodles. Yay! May nag-text sa atin, wag na natin banggitin yung pangalan daw niya. Nagtrabaho siya sa isang chemical company. Nung siya ay nasa C5 pa, ibig sabihin single. Yung noodles na kinakain natin, merong non-food grade na nilalagay, ang tawag borax powder. Non-food grade pa. Wow. Non-food grade. Ang borax panlinis eh. Gamit din yan sa paputok, pati yung pangkulap goong para maging pink. Non-food grade din kaya kung ano-anong sakit ang nakuha kaya natin Oo naman, kung sa ating non-food. katawan. Pag Ang alam ko non-food nung grade, araw sa Tondo, pag sinabi yung borax, pampadulas sa pool. Panlinis. May Ako borax bumibili powder ng ka ba borax. dyan? Oo. Pag medyo ayaw ng sumargo, di ba? Tama, tama. Lalagi para pag sargo mo, lahat ng pitsa, ang Pool dulas. pala, parang bilyar. Oo. Pero swimming pitsa-pitsa to. Mm. Borax ang nilalagay doon. Makikita mo parang nakatang yung siya sa pool table, Ali. Oo, yan, yan. Pampadulas. Mm. Pero borax powder ay Bumibili ako ng borax. Ano Nilalagay yun? sa washing machine. washing machine. Oo, yung pagputi. Pagputi, tapos may mga nangingilaw na yung Para siyang kilikili, baking powder, mga gano'n, no? Baking- Yun ang effect. baking, Yun ang oo, effect. ay, baking soda. Baking soda pala. Lagyan yung baking soda, lagyan mo ng suka, lagyan mo ng borax, o kaya yung mga panlinis, sa bahay, gusto nyo yung non-toxic na, hindi chemicals. Ako nga, nakikita sa spray bottle, suka eh. Talaga? Yes. Sa suka. Ah, oo. Panlinis, oo. yung mga kitchen counter, nakalagay sa spray bottle ko suka. Daming Kaya pala yung charo natin, no, malinis na bago natin kainin. Di ba? Perfect mo. Ang linis. Hoy, Hindi pero, kasi maraming medicinal value Oh. ang suka. Maraming yan. oo. Okay. Game. Wala na talaga tayong kakainin. Oh, ano na tayo? Balitawit. Balitawit! Naku, ito yung nangyari sa naiya. Baka, Siyempre, ayokong mangopya. Alam mo nung araw, galit sa akin mga klase ko. bakit? Dahil misa may test na 1/4 paper. Di ba? Di ba? Naku, tinitiklop ko kayo para sagot. Pag narinig mo na yung Talaga mo magpakopya? Pag Ayaw narinig mo na magpakopya. Kasi gumigising ako madaling araw. Nag-aaral ka. Nag-aaral ako Oo, tapos papakopya ka sa kanila. Oo. Mga tamad na Hindi naman kaklase mo tamad. yan. Ano? Siguro medyo Mga bobo. nakalimutan na mental block. Pag ginano mo yung tanong, 3 plus 3 lang naman. hindi nagpapakopya si Arnold Clavio. Kaya yung aking matatawa ka yung aking 1/4 pag sinabi ng pass the paper. Ay, ayaw ko. Lukod-lukod. Naging 1/8. Bakit ganyan? Ma'am, ayoko pong magpakopya. Sorry po, sorry. Uy, grabe daw ang Oh. formalin sa talong. Talaga? Siguro, di ba? Anong size? Iba-iba eh. Di ba pang ano ba? Pang pinakbet, di ba? Pang ensalada,
Talong, ano, Ako gusto, torta. yun ang yan. pinagusto ko, The yung best, may oh. binating May itlog at binating, oo. talong. May medyo formalin din. Malaking ano yun, talong Anong yan. kulay? Di ba purple ang talong? Oh, so pag ganito ka mga formalin, anong kulay? Blue. Purple. May bilog, parang Pero bombilya. makintab. Di ba ang talong makintab? Oo nga. Pag tinanong ko ba si tindera, may formalin po ba to? Magagalit kaya siya sa akin. Babatoy, talong kang ina mo. Talong kang ina mo. Talong ng ina mo. Ready na tayo. Game. Ito po ay hango sa awitin. Uy, muli, na iba na tayo rito. Kay Ricky. Si Rocky Martin. Ricky Martin ng Menudo. Menudo. Yun, pasarap ba yun? Pwedeng kainin yun. Tungkol sa naiya. Ano ba yun? My goodness. Ang lakas pala niyan. O teka, living la vida loca. Oo. Ngayong umaga pinamagatang. Naiya, nakakaloka. Nainawit originally ni Ricky Martin, Martin. ngayong umaga. Aawitin ni Ricky Log. Ricky Loggins. Ano? Ricky Loggins. The Loggins twins. Nakita mo reaksyon ni Carlo Mateo. Sabi ni Carlo. Ricky Log. Halika, sumama ka rito. Carlo Log. Carlo, ialog mo na yan. Yan. Kailangang consumption, daming benepisyo doon. Flight ay may cancellation, nega sa destinasyon. Kay daming accusations, hugas kamay ngayon. Stranded, nasa milyon, pagod na gugutom. Wala man lang nagsabi na may trahedya. Ilang oras naghihintay, lahat nakanganga. Nagbuga kaming tanga, o nga. Terminal 1, 2, 3. Naiya nakakaloka, haba-haba pila. Naiya nakakaloka, pagkahe nawawala. Naiya nakakaloka, may tanim balaba. Naiya nakakaloka. Naiya nakakaloka. Naiya nakakaloka. Ricky Martin. Kaya naman, boobs. Woke up in Pasay City, in a funky cheap hotel. Waiting na may magsabi, natuloy na ang biyahe. Wala man lang nagsabi na may nangyaring trahedya. Ilang oras naghihintay, lahat nakanganga. Nagbuka kaming tanga, o nga. Terminal 1, 2, 3, naiya nakakaloka. Haba-haba pila, naiya nakakaloka. Pagkain nawawala, naiya nakakaloka. May tanim balaba, naiya nakakaloka. Naiya nakakaloka. Naiya nakakaloka. Okay! Yay! Saka ulit yung dance step mo. Ha? Yan. Ay, tinuruan ako yan ni Regine Tolentino. Ganon. Galing mo, ha? Regine pa nagturo. Pagka ganyan na sa'yo mo, dapat nakausli ang dibdib, hindi yung chan. Score! Langya ka. May naramdaman ka. May naramdaman ka. Ay, nako. Ako, baka hindi makaisang daan. Uy, 15 15 million, million. nakakaloka. Ay, oo. Babayaran nila. Babayaran ng Xiaomi. Hindi bababa ng 15. At sa MIAA pa lang Kulang yun. pa yan. MIAA pa lang yun. Wala pa dun sa mga airlines, wala pa dun sa mga Tama. pasahero. Yung mga damages na Wala pa yung nagkakaso. May magkakaso eh. Oo. Last shoot yan. 15 Mga million. Kapusong Pilipino, Jeng! bumabati kaming tatlo. Ang joga! Ang tamaan, huwag magalit. Ang mabigon ay
Congrats, Heidelin Diaz. Yes, gold! Galing mo, girl. Gold! Yun sana gagawin ko eh. Oh, gold. Walang hirap eh. Mag-isa lang siya eh. So lahat bronze na eh. Alam ka naman, bronze! Lahat gold. Sige. Ano? Ano lakad mo ngayon? Yung ating BTS. Oh, do the dab. Adab talaga yan. Oo. Ano uli ano? Camera. Napapadala ko kayo ng video kasi Makuha na yung daliri nito Tama na ha. wag tutulok-tulok ha. Yung mga daliri ni Igan, pakibantay lang. Patay ko eh. BTS B21. Mga army! Let's go. 1, 2, 3. Huh? Dala-dala. Sa mga si DJ Kim sabi niya, huh? Sa mga mami at daddy na nakikinig, naku, lalong-lalo na sa mga may anak na edad 5 hanggang 10 taong gulang, may mahalaga pong balita mula kay Tita Mel tungkol sa kalagayan at kalusugan ng ating mga anak. Tita Mel, ano yan? Mga kapuso, pag-usapan po natin ang resulta ng 2015 Updating of the Nutritional Status of Filipinos mula sa Food and Nutrition Research Institute of the Philippines o FNRI. Ayon dito, isa sa bawat 3 batang Pilipino ay apektado ng stunted growth o kakulangan sa tangkad para sa kanilang edad. Isa din sa bawat 3 batang Pilipino ay kulang sa bigat para sa kanilang edad. Kakulangan sa nutrisyon ang isa sa mga dahilan nito. Para maabot ang kanilang maximum growth potential, dapat silang bigyan ng mga masustansyang pagkain at inumin tulad ng New Alaska Fortified Powder Milk Drink. Merong 2.5 times more vitamins D versus previous formulation. High in calcium po yan and iron at good source of protein pa. Sama-sama natin tulungan ang ating mga anak na maabot ang tamang tangkad at tamang bigat para sa kanilang edad. Log on to www.alaskamilk.com, tamang tangkad at bigat, para malaman kung nasa tamang tangkad at bigat ba ang inyong anak. Mahalagang talakayan sa pagbalik natin sa mga kinakain po natin. 10:17 ang oras. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng panata natin. Katotohanan ng panata natin. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa UNED Sa pagpapaganda, ang sabi ng ilan, no pain, no gain. Pero para sa mga takot masaktan, ano-ano kayang paraan ng pagpapaganda ni Juan para makamit ang painless beauty? I Wonder, ngayong Miyerkules, 8 p.m. Parehong basketballista, parehong kwela. Like father, like son. Magamang Benji at Andre. May exclusive interview. Ngayong Miyerkules sa Tonight with Arnold Claudio. Wash the left hand, wash the right hand, then you wash your mouth. You like your burgers, omelette? They fancy omelettes here in Japan. Biyahe ni Drew. Double A sa Double D, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double D, Jeng Jeng, puna at balita, ang kulit ang saya ng umaga. Mismo, pinagparit ng tadhana, ang kulit ang saya ng umaga. Double A sa Double B! DDWB #1 sa Mega Manila. Hindi biro ang trabaho yan, lalo sa sistema natin. Head of government, di ba? Chief of, para head of state, head of government, talagang saklaw mo.
yung physical health niya, mas kine-question ko yung kanyang mental health. Dahil sa kanyang pananalita at yung mga pulisiya niya, kitang-kita na may diferensya sa pag-iisip. Let me just also disabuse the mind of Sison. You know, his mind is really abused by himself, nobody else. And sinasabi lang may nagrarally dyan sa labas. DZWB #1 sa Mega Manila. Yung may isang katulong po nga nagsabi na ang naiwan na to sa bahay na yun is nanay ni Peter Lim. But I received report that the nanay is dead already. So parang may mga alibay na hindi ata hindi ata tama. No, yung alias warrant will be issued after the court will be notified na we have the warrant already. Accordingly, nasa Manila daw. Nandito lang daw sa Philippines. DZWB #1 sa Mega Manila. Ang ating problema sa ngayon, kaya mabigat ang traffic, ay dahil sa napakadami ng sasakyan. Hindi na kaya ng ating lansangan ang dami ng sasakyan. Mababawasan yan kung mababawasan din ang taong pupunta o lalabas sa bawat araw. We have not seen yet yung proposal ng holidays. Pero sabi nga ng ECOP tsaka ng PCCI, the less holidays, the better for our economy. Sa efficiency ng workers, even in the International Labor Organization, it is already an accepted principle that efficiency of workers to 8 hours work. Na after the 8 hours work, yung efficiency bumababa. At ang productivity, therefore, apektado.
sa Double B. Oh, may isa tayo ditong, naku, nang inggit to. Ano daw? Oh, ang ulam daw nila ay fried round scud in sweet and sour sauce. Wow, sosyal. Ano ba yan? Fried round. Teka muna, parang yan yung Escabeching galunggong. Ano ka ba? mahal. Sosyal. Sosyal na rin yan. Medyo mahal na ganun ko ngayon, Ali. 180 na kilo. Fried round scud and sweet and sour sauce. 180 na yung kilo. Pero kahapon sabi ko nga, masarap yung pinaksiw. Binanggit pala ni Susan, no? Oo. Yung pinaksiw na galunggong. Oo. At may natira. Oo. Iprito nyo, sarap na agahan nun. Hindi ko pa nagawa Magsangag yun. ka lang. Ayos na, di ba? Tapos kamatis. Ay, nako. O, Yaya Eli, Galunggong. gawin mo yun. Ah, Diba? Oo. si Yaya, suka ano ni ba kasama Susan, ba? ano? Susan, Yung nag-e-FB sukang live ng luto paumbong. yun eh. Oo, sukang paumbong. Ang sarap. Simula nung natikman ko yung suka na galing kay Susan, hindi na talaga. Solid na ako. Doon naging loyal na ako. O, teka muna. O, ito, pagkain pa rin tayo. Ito naman, wag naman ikagalit ng mga tindera at tindero sa palengke. Pero meron mo tayo talagang tinatawag na consumer protection o consumer right. Na wag niyo naman kami bentahan ng lason o kaya ng magdudulot ng sakit sa amin. Sasabihin niyo, mahal to, ito mura. Hindi ganun eh. Dapat iba yung relasyon natin, di ba? Lalo yung mga suki, dapat maging tapat po tayo eh. Kasi yung pandaraya, naku, tagal ko na nga istorya, kinukwento ko sa inyo. Ano ba yun? Nandyan yung sa timbangan. Pera pa yung sa mismong tinitinda. Yung kulang sa timbang, ano? Oo, yun. May mga pinipidal Alam mo pa yung nga sa yung sa mga grocery, sa mga supermarket, tapos nakabalot na yung, let's say, manok, o mga gulay, mga prutas, sa plastic na, tapos may presyo na, o kaya kahit yung mga prutas lang, basta may price tag na. Ako po, lagi ako nagpapa-weigh ulit. Oo, tinitimbang. Actually, may timbangan bayan eh, kung hindi ka sigurado. May ganun ba sa groceries and supermarkets? Ay, Naku, sa wala palengke yata lang eh. yun di ba? Sa mga pampublikong family Ngayon, minsan pag nakabili ka ng karne or whatever, basta tinitimbang na na food item, meron akong weighing scale sa bahay na electronic. So minsan titimbangin ko, no. Nadadaya ka ba? Hindi ko alam kung nadadaya ako kasi number one, May hindi ko kulang? alam yung accuracy ng aking Yung electronic sa'yo. weighing Okay. scale. Number two, minsan yung binili mo nga, kumatas na yung liquid. Diba? Lalo na kunwari bumili ka ng ribs na frozen. No? Tapos kumatas na yung likido niya, no? Pag nag-thaw. So yun yung hindi ko ma-account yung difference in the weight, pero I feel short-change na parang naloko ako. Ganun yung feeling ko. Kahit giniling, 'di ba? Pag Mga Iba ilang yung- gramo yung diferensya nakita mo? Malaki ba? O mga 40 grams, 50 grams, malaki 80 grams, malaki din, malaki din di ba? yan. So yun nga, tapos yung lagi kong as a consumer, yun nga, gusto Problema pag gusto frozen kong pag natunaw na O paano yun? lalo na kasi 'di ba meron Oo. tayong mga nakikitang video na sinasaksakan talaga yung manok ng iniiniksyonan Tubig, ng tubig. pampabigat, 'di ba? Malalaman ba So yun ng parang tao? feeling mo nadaya ka, 'di ba? Nadaya ka. O ngayon, eto ngayong sinabi po ng pamalakayan na ginagamitan nga daw ang imported na galunggong Ng formalin. ng formalin, Ng formalin. bilang babala sa ating lahat. Widespread practice po 'yun sa ating pamilihan. Ginagamitan talaga ng formalin para ma-preserve, mapatagal yung freshness o yung shelf life ng isda, ng prutas, ng vegetables. Sana be responsible din yung pamamalakaya. Sabihin lang anong palengke. Hindi nga hindi. Lahat ba lahat? Oh, from the source Baka naman mayroong masyadong... From the source yun, Igan. Oo. Diba? Ngayon nga, So ibig sabihin, pag binagsak na ng middleman sa palengke, may halo na yun. Hindi na mismong tindera naglalagay. Eto ngayon ha. Oo. Maaari din yun dun sa sa retail na, di ba? Oo. Pero maaaring dun sa point ng wholesale pa lang eh. Kita mo, isda, no? Oo. Pusit, Miss ko naman. hipon, oyster. Mas maganda bumili. Doon na ako ito. sa may mismong Sa dried, yung bagsakan. sa yung dried salted fish at yung squid. kauhuli pa lang. Pwede ba Dried yun? fish. Dried fish. Pati dried fish. Hindi, dried fish. Di ba talaga may chemical yan? Yung dried fish. Oo, sa tofu. Pang matagalan kasi yung dried Wet fish. noodles. Yan ang pangkaraniwan po ng mga food items na ginagamitan po ng formalin. Yun nga, ulitin natin. Yun din ang ginagamit sa bangkay.
bangkay. Napakasimple. Sa punerarya, Para hindi alam ng mga nasa alisin ka puneraryang formalin na yan. Oo. Walang amoy ito. Ay colorless. Colorless pero strong smelling. Ginagamit din sa textile industry, sa plastic, sa paper, paint, construction. Derived from formaldehyde gas na dissolved in water. Nilusaw sa tubig. O ngayon, yung sinasabi ng pamalakaya, mai-irritate yung mata mo, yung ilong mo, respiratory tract mo. Pero yun yung consumption, no? Yan, meron bang ilang milligrams, mga ganyan. Ang allowable daw 15 ppm for the human body, sabi ng world. Hindi ko alam ano yung parts per ppm. Sorry, hindi ko na yun. ppm, parts per milligram. 'Di ba? 15 ppm of formalin para sa human body, sabi ng World Health Organization. Pero you would think, paano kung yung accumulated na, 'di ba? Kumain ka ng isda, may formalin yung kinain mong isda, may formalin yung kinain mong prutas, may formalin yung kinain mong tokwa, pati tokwa. Pati tokwa ba? 'Di ba? Lang gagawin mo. ppm is parts per million. Ayun, parts per million. Ginagamit daw sa chemistry para ma-denote yung very, very low concentration ng isang solution. Oo. Ayan. Ay, kaya, di ba, ma-aching ka, ma-sore throat ka, ito ngayon, bronchitis, pneumonia, sa mga binabanggit asthma. Hindi ako nagdadayariya ako pagkakain. Ganun ba yon? Di ba? Minsan may epekto na sa loob ng sistema ko. Kaya nagre-react din yung katawan ko. Nagre-react din ang katawan Kasi minsan may kinakain ka na hindi ka naman nasisiraan tiyan mo, tapos bigla may kakainin ka, bigla siraan tiyan mo. O buti nagre-react, nalalabas mo yung chemical. Kung hindi. Di ba yung reaction mo yun, yung pagbahing? Pagbahing. Ayaw ng katawan mo yun Ayaw ng katawan mo yun, di ba? Nilalabas yung mikrobyo. Yun, isa pa yun. Bloody stool, reaction ng katawan mo dun sa substance na hindi dapat Kasi nilalason ka na niya Oo, di ba? Lason. Ito mga ito, yung nag-i-stay sa katawan yun, ang delikado. Ayan, carcinogenic. Kasi dadaan to sa liver at kidney. Yun nga, kaya nga magkakaroon ka ng liver cirrhosis, liver cancer. Kasi yun ang magpaprocess nung Ayun nga, doon ako nagtaka sa tatay ko. Hindi naman manginginom. Nagkaroon ng cirrhosis of liver. Ang pinagdudaan sa kanya, baka street foods nung araw na hindi pa nadidiscover yung HEPA. Pwede Nagkaroon siya. Kasi yung window period, leads to liver cirrhosis. Liver cirrhosis. Cancer po yun, cancer. So carcinogenic din ang formalin. Yun, yung mga piniprito-prito. Of course, sa ginawang laboratory test sa mga barbecue. Sa daga. Sa daga. Usually sila naman Ayan, kidney, liver, lung problems. Yun ang mga side effects. Pag long term na yung biro mo, malas mo, may suki ka, no? Na araw-araw doon ka bumibili at araw-araw yun ang kinakain mo. So long term exposure ka. Diba? Yan ang epekto sa'yo. Kung ganun nga, kaya nga yung sinasabi ko kanina, if you can afford it, kung kaya nyo na rin lang, bumili na kayo nung isda na yung di ba minsan yung tilapia buhay pa? Yung hipon, tumatalon-talon pa. Yung presko, sabi mo, sa bagsakan na ako pupunta. Talaga. Teka, sa mga gulay ba, may balita ka rin? Kasi siyempre, gusto ko nang umiwas. Yun nga Ganun din yun for preserve. Oo, ginagamit din sa gulay yung mga yan. Tingnan mo muna. Malaman mo pa na may formalin na ginamit. Yung isda will be stiff, matigas. Nako. Rubbery meat, malagoma. So dapat ang mamimili, metikuloso talaga, no? Matigas yung kaliskis, mapula ang hasang, klaro yung mga mata, walang fishy smell. Aba, dapat talaga hindi malansa. Oo, inaamoy-amoy. Bawal hawakan galitan din. At eto, hindi nilalangaw. Alam ng langaw. Akala mo napakalinis ng palengking to. Walang langaw. Very good to. Nilalangaw. Sabihin kay Mayor, bigyan ng mga parangal. Yung pala, formalin lahat yung tinda. Walang langaw, squid. Kasi ang langaw, after patay ka na, di ba? Di ba? Doon ka lalangawin. Magots. Di ba? Langaw, magot. Pag may formalin, iwas na sila. Diba? Oo, isipin mo, para hindi langawin yung isda. Kung yung langaw ayaw, tapos ikaw kakainin mo, my goodness. Squid, very rubbery din. Malagoma din yung consistency. Unable to break the meat by hand. Diba? Yung kamay, hindi mo siya ano yun, mapuputol.
No? Ito pa, additional Can be cut by a knife lang. mahiwalay ako. Ito, paborito ko rin to. Ano yan? Taho. Yun nga, tofu. Sa magtataho. May nilalagay daw gamot dyan. Plaster of Ang Paris. tawag ay diba? apog. Apog. Lye yun lye. Para mabuo yung taho. Lye, L-Y-E. Yan din yung sinasabi ni Ali ngayon na powder. Binabanggit mo raw na powder. I think iba yung lye. Oo. Iba naman yung lye. Apog is lye. Ginagamit yan dun sa... Yung iba daw, iwasan yun. Grade nun. Iwasan na yung pork or beef giniling na ready na. Bakit? Ang gusto niya yung meat kasi may makikita niyang fresh. Oo. Ako Kasi ganun giniling na. Ito yung mga tinatawag na yung nakukuhang hot meat minsan, di ba ginagawang giniling na halo na? Double dead? Double dead. Hindi mo na malalaman. Hindi, ang ayaw ko sa giniling, lalo na sa pork, hindi mo alam na ang taba-taba pala nung giniling na ano. Ay na. Bumili ka ng ng kasim. Di ba yung kasim hindi siya mataba? Patanggal mo yung balat at saka yung taba. Tapos ikaw na yung pa-cubes mo. Tapos ako po, meron ako kasi sa bahay na grinder Powerful. Ikaw na mismo. Motor. Ako na yung mismo nagigiling sa bahay namin So alam ko talaga yung kung gaano kataba yung karne na binibili mo. Ganon din sa beef. 'Di ba? Yung para alam mo na lean at hindi mataba yung binibili mong karne, bumili ka ng isang tipak, pa-cubes mo. Tapos gilingin mo sa bahay. Sila kasi hindi sila magigiling. Parang one time gusto ko magpagiling. Hindi, kailangan daw minimum 3 kilos bago nila giling. Ha? Sabi ko, kailan pa? So bumili ka ng sarili mong panggiling. Ko na lang sa bahay. Eto, si Piwi, bako nyo ng inggit. Ang ulam po namin ngayon, sinaing na tulingan na may taba ng baboy sa ilalim. May kamyas yan no? Super sarap po. Ikaw lang natuwa dyan. Palayok yan Happy Fiesta, taga Zone 3 sa Del Gallego, Camarines Sur. Kaya ka pala nandyan. Pati dried salty fish. Di ba yun yung mga natin? Tuyo, daing. Formalin will make the fish become stiff. Titigas, mamumuti, at saka odorless. Yun nga, walang amoy. Paano yun? Hindi, mabaho yung matanggit namin. Sa mga tuyo. Tofu, pag rubbery yung tofu. Malagoma. Matigas yung yung surface. Hindi siya mabubulok after 24 hours. Kasi dapat after 24 hours normally ang tofu magiging parang nagigiba, 'di ba? Nagigiba at saka nagiging slimy at maasim. O kapag hindi ganun yung tokwa nyo, may formalin yun. Wet noodles, yung fresh noodles, nilalagyan din ng formalin. Ay nako. Paano tayo? Minsan di ba marami sa atin po ang pinapapunta nyo lang sa palengke kasambahay nyo? Oo. Dapat to ngayon maturuan nyo yung kasambahay nyo. Ako hindi naman malengke kasi ako mismo ikaw mismo pag weekend. Sa pagbabalik natin, baka makasama natin. Baka may makasama tayo from the Secretary, nandyan na. May USEC tayong makakasama. Commercial na tayo? Okay. Tapos pag-usapan natin kung hindi na natin maiiwasan na yung ating pong binibiling pagkain ay may formalin, kung paano po natin maaalis yung formalin na taglay nung... Hindi ko kasi maintindihan tayo ay kailangan kumain para mabuhay. Ba't inuunahan nyo yung pagkamatay namin? Advance ba yung formalin na yan? Kaagbasin! 10:38 oras natin. Teka lang makasama natin si DOH Secretary Duque. Mga kapuso, ngayong panahon ng bagyo, tumutok dito sa Double B sa News TV para magabayan sa mga public storm warning at class suspension. Kapag itinaas ang public storm warning signal number 1, suspendido ang klase sa preschool at kindergarten sa private at public schools. Kapag itinaas na ang public storm warning signal number 2, suspendido ang klase sa kindergarten, elementary at high school sa private at public schools. At kapag naging signal number 3 na ang public storm warning, suspendido ang klase sa lahat ng antas, kabilang na ang kolehiyo. Kung wala namang bagyo pero masama ang panahon, ang lokal na pamahalaan na magpapasya kung kailangang suspindihin ang mga klase. Ang ilalabas na Pag-asa Bulletin ng alas 10 ng gabi at ng alas 4:30 ng madaling araw ang magiging batayan ng pagdeklara ng class suspension sa buong araw. Ang ilalabas naman na Pag-asa Bulletin ng alas 11 ng umaga ang magiging batayan ng pagsuspindi ng klase sa hapon.
Tumutok dito sa Double B sa News TV para maging updated sa mga deklarasyon at abiso ng class suspension. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double Parehong basketbolista, parehong kwela. Like father, like son. Magamang Benji at Andre. May exclusive interview. Ngayong Miyerkules sa Tonight with Arnold Clavio. Sa pagpapaganda, ang sabi ng ilan, no pain, no gain. Pero para sa mga takot masaktan, ano-ano kayang paraan ng pagpapaganda ni Juan para makamit ang painless beauty? I Wonder. Ngayong Miyerkules, 8 p.m. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Sa Double B, tunay na pambayan, walang personalan. Naku, nag-ispisa po si Health Secretary Duque sa Malabon. Eto, abalahin natin si Yusek Eric Domingo pa rin ng DOH. Yusek Domingo, Ali at Igan, good morning po. Good morning, Yusek. Ay, good morning ulit. Ali at Igan. Nababahala kami kasi sabi ng pamamalakaya, parang halos lahat to ng palengke. May ginagawa ng kung ano-anong pamamaraan para mapanatiling fresh ba o mapatagal yung mga produkto nila, lalo na itong mga lamang dagat natin, lalo na yung paggamit po ng formalin. Ano hong pwedeng gawin ng DOH para masala yan at masiguro tayo no na kailangan nating, sabi ko nga, kumain para mabuhay. Yung pala, ina-advance na yung formalin namin. Oo, ang formalin po kasi toxic substance yan. Yes. Hindi siya pwedeng gamitin pang-preserve ng kahit anong isda o karne na kakainin ng tao. It's actually nakamamatay po siya. No? 30 ml lang po ng formalin is enough to kill an adult. Talaga pong masama siya. At alam po natin na kahit maliliit na amounts, maaari po siyang mag-cause ng cancer later on in life. So mahigpit po yan na ipinagbabawal talaga ang paglagay ng formalin sa kahit anuman pong kakainin. Yung merong mga pag-aaral in low doses, it does not pose a health risk sa atin, ano? Merong pag-aaral, meron sa pubs.acs.org. Ang paniniwala ko naman, pag yung cumulative, yung, di ba, may formaldehyde yung isda, may kung aaraw-arawin po ang intake. Yun na nga. Yes, di ba, pati tokwa, pati hipon, pusit, isda, prutas, gulay, ginamitan ng formalin, di lahat na lang ng kinain ko, yung na pinagsama-sama mo yung low doses na yun, di marami na rin akong na-ingest na formalin. At saka siguro po, syempre, yung low dose na yun, mga in a very limited time. Pero hindi naman, kung paano kung lagi nga po siyang nalagay sa pagkain natin, talaga pong mahigpit po talaga siya na ipinagbabawal. Hindi po siya pwede lagay sa kinakain ng tao dahil proven din naman po talaga na it causes cancer. Okay, pag yung we were talking about yung pag-certify organic ng ating mga food products kasi yung iba sa ating mga kababayan may sense of security kapag may pupuntahan ka na merong weekend market sa Makati na mahigpit daw yung organizer in checking na yung mga stalls doon that sell organic vegetables, fruits, organic food talagang organic, certified organic. Yung pamamaraan po ba natin dito sa Pilipinas,
I guess through the FDA, no, yung ating proseso in certifying foods as organic. Kaya organic chicken yan, organic itong vegetables ko na yan. Gaano tayo kahigpit doon sa proseso at pagmamonitor doon sa mga pagkain labeled as organic kung organic talaga, Yusek. Ito po, chinecheck po ito ng actually hindi po ng FDA, ng Department of Agriculture. So sa Ibig DA sabihin, yun. Opo, chinecheck nila yung pamamaraan, yung farm, kung ano po yung mga ginagamit nila na fertilizer, tsaka chemicals in the manufacture of these foods. Sa FDA po kasi nakakarating lang sa amin kapag po ang pagkain na certified na processed po siya, no? Meaning niluto siya o kaya nilagyan po siya ng preservative, ng asukal o ng asin, doon lang po yun po ang paghahati. So kapag po unprocessed ang pagkain sa FDA, including po yung sa farming. Sa amin naman po, yung manufacturing process ang binabantayan natin, yung mga factory nila, nasigurado nating malinis at tama po yung ginagawang pamamaraan. Anuhin ko lang, no, kanina we discussed at length yung mga pagkain na kung saan ginagamitan na ng formalin as a preservative nga po, ano. Ngayon nais namin payuhan yung ating mga nakikinig, mga nanonood sa atin, kung paano at most maalis yung kahit 60-70% ng formalin found in foods. Because meron din namang mga pamamaraan na maaari natin gawin para kahit papano mabawasan yung amount ng formalin found in our foods. Well, siguro, kamukha po niya, kung sa isda at sa karne, it's the washing. Ang problem po kasi, ma'am, ang formalin, hindi po siya, kung bago siyang lagay, halimbawa doon sa isda o sa karne, mawawash away mo pa siya. Okay. But other than that, kung lumabagal na po yan ng mga oras, ang formalin po, pumapasok na yan doon mismo sa cells. Sa cells? Opo. Kasi yan po ang ginagamit natin, kung nalalaman po niyo, ang ginagamit natin pang preserve, for example, ng mga specimen, ng mga nag-biopsy tayo, o kaya yung katawan ng tao na ginagamit po halimbawa sa mga anatomy lab. Meaning, once the formalin gets in there, hindi na po natatanggal yun. So, hindi na po talaga pwedeng kainin. How prevalent is this practice of using formalin doon sa mga nabibili natin? Widespread ba to sa ating mga palengke, mga groceries and supermarkets? Well, bina-inspect naman po yan So, hindi naman po talaga dapat siya nagagamit. Ngayon po nabalita lang kasi na ito nga po mga frozen na galunggong na galing sa China. Kasi nagugulat sila pagdating, parang fresh na fresh pa ang dating, no? So, ginamitan ng formalin. Frozen po kasi itong mga ito. So, hindi po natin nalalaman kung freshly frozen lang siya talaga right after catching. Or kung nadagdagan siya ng preservative. And we have to test po para malaman. So who's going to do the testing? Can we assure the public, okay, yung mga i-import natin na galunggong, DOH or DA FDA yata, no? will test? Sa FDA po, kapag meron po nagreklamo, pwede naming i-test. Pwede rin po sa Bureau of Fisheries under the Department of Agriculture kung unprocessed pa po yung pagkain. Pero kung nga pong mukhang processed na siya, then under FDA na po yun. Pero, tatanong ko lang, so sa lahat ba ng palengke, ito na yung kalakaran o hindi naman po, Yusek? Hindi na, parang ngayon lang naman po recently na balita yan, and then we'll have our agents kung meron nga pong kung may katotohanan, and we'll be coordinating na rin po nga sa DA dahil kasi po napakaraming palengke sa buong Pilipinas. Oo nga po. Pero dapat po siguro dun sa source pa lang, no, lalo na kung ni-import siya from another country, we'll have to inspect it from the source before it comes in. Kasi po ang FDA po, halimbawa processed siya na food or gamot, in fact bago po siya makapasok sa Pilipinas sa customs, dinadaan na po sa amin yan, tsaka binibigyan po ng clearance ng FDA. Kaya lang itong ganito na hilaw na karne tsaka hilaw na isda, baka po hindi kasi sa amin dumadaan, baka po sa Department of Agriculture. What about dried fish? Is that considered as processed? Opo, processed na po yun. So yun din, ginagamitan din daw ng formalin yung dried fish, yung tofu, yan yung mga pagkain na yan po sa amin na yan. Pag ganyan po, kinukuha na dapat yan, lalo na kung imported, ng product registration at saka tinitest po namin yan. Actually, ayun nga ang binabanggit natin, panahon pa lang ni Gloria Macapagal Arroyo, nag-i-import na tayo ng GG. Okay, especially because nga, studies have shown nga, na kayo na rin nagbangkit, na carcinogenic ang formalin, Tapos it causes gastritis, liver cirrhosis, it harms your bone marrow.
and causes anemia and leukemia. Kaya yung takot na rin din ng mga tao, especially doon sa mga bago sa pandinig nila na may formalin pa lang ang food natin. So, kailangan po bang magreklamo? May magreklamo bago tayo po magsagawa ng pag-aaral? Ng aksyon. Oo, ng pag-aaral kung alin po yung mga pagkain na meron pong formalin? Hindi po, basta meron naman pong report, halimbawa po ganyan na nabalitaan, nagpapacheck naman po ang FDA na. Of course, kailangan po kasi namin malaman din kung saan po kung anong pagkain, kung anong brand. Otherwise po kasi hindi naman namin po mahihirapan naman po yung mga ahente namin na hanapin kung alin siya at kung alin yung test. Meron lang kaming research material dito. Hinga na lang namin ng reaction kayo dun sa the ways of tricks to remove formalin in your food. Sabi nyo nga, hugasan, Ito, mas mabuting ibabad yung isda in cold water for at least 1 hour. So, para po pwede rin po yun. Ito pa, a more effective way, at least 1 hour in salt water. Alam niyo, di ba yung mga Hudyo, nilalagyan ng asin, ng kosher salt para lumabas yung dugo? Because there's a way siguro na at saka yung fluids po kasi lalabas. It bleeds the liquids out, no? Yes, So parang it will dehydrate the fish or the meat. Pero salt water in 1 hour. No, pwede. Pero hindi po talaga kasi matatanggal completely Pero pero at least kung mababawasan man lang ng 60% or 70%. Mababaw at saka to a very low a very low amount. Right. Pero siyempre po talagang ang pa rin natin bawal. Hindi po talaga pwede lagyan ng formalin ng meron bang parusa? Kakainin ng tao. Kasi parang natural na sa palengke yung alam na open na. Sa pagkakabasa po namin, widespread po kasi yung use So, meron ho bang parusa sa mga tindera o yung pinagbabawal ba? supplier o source na gumamit niyan, Yusek? Hindi ko lang po alam kasi sa Department of Agriculture, pero I would think meron pong sanction kasi kahit yung permit man lang po to operate the stall at saka yung pagtitinda, bawal po yung kasi harmful po ito Kasi gusto ko malaman, kasi ang mga funeral, alam nila saan ang source ng formalin. Ngayon, dapat yung tindahan ng formalin, alam nila na funeral parlor lang ang kanilang bebentahan, hindi public market. Laboratory lang, di ba? Opo. Bukod sa formalin, ito, lumilito nga, may mga borax pa, jobos. Basta kung ano-anong gagamitin, magmukha lang fresh yung mga tinitinda. Yung kalusugan ng Pilipino naman, nakokompromiso, Yusek. Opo, hindi accepted. Lalo na po talaga yung formalin. Tried and tested po yan na masama sa katawan ng tao. Pagdating naman sa vegetables, fruits, 1 cup of vinegar, 1 liter water. Yon, ito naman suka. Suka, vinegar solution. Ang pagbababara naman. Kasi ginagamit din po, 'di ba, as a preservative doon at saka to make it attractive looking sa mga prutas para naman. Buhay na buhay po kasi green na green, Yes. Diba? So, kahit diba yung mga apples na ang shiny kasi wina-wax naman, diba? Yun din ang gusto nila. Tubig nga na may baking soda pa diba? Oo, kaya talaga pong sabi nga lang, gulay tsaka prutas, malusog yung hindi masyadong magandang tingnan. Kaya yung mga talong na minsan may mga may poknat, 'di ba? Mas gugustuhin ko pa yun kaysa yung perfect Opo. yung kasi talong mo, 'di ba? Kasi sigurado po tayo na Dahil hindi masyadong maraming chemicals na ginamit pang preserve sa kanila. Buhay yung uod nun, ibig sabihin wala siyang chemical. Oo. Wala pong masyadong insecticide na chemicals na ginamit. Yusek, at a time kasi nagiging mas health conscious na yung mga tao. 'Di ba? Hindi lamang for longer life nga, 'di ba? Yung tatagal nga yung buhay mo ano ka naman, may sakit ka naman, 'di ba? Yung quality of life din natin. At a day and age also na nagiging high-tech na rin yung ginagawa nila sa pagkain, 'di ba? Para yung shelf life patagalin, to preserve it. Asahan namin sana ang DOH, 'di ba, na motu proprio. Opo. Lalo na po pag ganyan naman naririnig naman po si Secretary Duque, i-direct niya na po agad ang FDA to check. Pero hinihiling din po talaga namin sa public, pwede naman po sila online sa DOH or sa FDA kung meron na po silang alam na brand or produkto, kasi makakatulong po sa amin para mas talagang directed po na makaka-concentrate tayo dito sa mga produktong alam nating na hindi po mabuti sa ating katawan. Opo, kasi ito nga ang reaction natin. Abay, more than 10 years na nag-i-import ng GG sa palengke and squid.
tagal na natin kinakalamares. Tapos all this time, hindi pa nagpo-formalin test ang DOH. Ayan, ang reaction. Hala. Tingnan natin. Siguro dapat na ba ang food na may formalin, nawawala na ba yung formalin? Yeah, may tanong po. Pag po niluto na, Nawawala. Hindi po nawawala yun. Hindi po nawawala yun. Siguro, concerted effort tayo. Dapat ma-regulate na yung importation o distribution ng formalin. No? Ngayon naman po, meron na itong tayong Food Safety Council and we will be coordinating naman po talaga with Food DA. Safety Council, ayan. Sino po namumuno na ng makausap po Makausap namin sa susunod na mga araw. DOH po yan at saka FDA. O yan, Food Safety Council. Convene kami po ng meeting, alam ko ngayong September. Opo. So, siguro ito sa mga gagawin natin, isa sa mga pangunahin na concern. Opo, na marapat kailangan naman. talakayin. Kasi gusto na, di ba, nagiging health conscious na po tayo. Gusto natin pangalagaan. Exercise tayo ng exercise. Tapos yung pala, yung mga kinakain natin, wala tayong choice. Buti sana kung kami nagtanim at umanin yan, hindi rin eh. Para bang, Yusek, ayaw nyo bang mabawasan yung pasyente sa ospital? O yung pa, yung cost niyan sa public health, di ba? Na ang magbabayad din naman, pamahalaan, di ba? Opo, lalo na po yung mga sakit na kinokos niya, like cancer, and these are very very expensive and very difficult diseases po na gamutin. Ito may tanong, yung mga mahilig kumain daw ng mga raw fish tulad ng sashimi. Yung pa. May formalin daw ba yun? Hindi ko alam kung masasagot ni Yusek. Ano bang pagkaalam mo, Yusek? Wala, dapat po wala. It should be freshly, dapat po freshly huli ito tapos pinuputol po agad or at least freshly frozen. Yung po bang pagkahuli nililisan tapos isi-freeze agad. At wala po dapat preservatives ito. So sabi nga namin kanina, kung if you can afford it, yung tilapia na sana binibili nyo, yung ngumanganga pa. Yung buhay pa. Oo, tumatalon-talon pa yung swahe. Yun ang bilhin nyo. Walang formalin yun. Na? Yusek, maraming salamat. Thank you, Yusek. Ingat. Maraming salamat po. Anytime. Salamat po. Yusek Eric Domingo ng Department of Health. Ayan. Yung mga ilang yan mga sinabing pamamaraan eh. Ano yan? Pero mas maganda yung wala na talagang gagamiting formalin. Oo, you can only, mapapababa mo lang yung formalin content kung may formalin. Diretso na kami. Okay. Uy, thank you. Si Sherry Jane, nabanggit ko kasi yung father ko kanina. Thank you. Siya daw yung nag-asikaso noon. Hi, Sherry Jane. Sherry Jane, salamat. Kung hindi kita napasalamatan ngayon, hindi pa huli yung pasalamat ko sa'yo. Tapos sabi nga ni Nim Faragalo, sa Senate hearing last week, sinabi ng government officials and economists na sa lahat ng bilihin, isda ang pinaka nagtaas and directly affected ng train law. Ang oil price hike kasi 40% ng production cost ng fishermen ang gasolina sa bangka or barko. Hindi, pati yung pati yung sama ng panahon, maraming yan na-apektuhan din sa mga mangingisda natin. Sana naligayahan kayo sa ating talakayan. Baka lahat tayo nakatunga nga sa tanghalian, nakatingin lang tayo sa ating mga inihandang pagkain. At nasa isip na, may formalin ba to? Oo, hindi ka aagnasin. Diba? Ang tanonghan natin dito, ang uod ba pag namatay, inuud? Oo nga. Yan naman. Tandaan nyo, hindi nilalangaw ang isdang may formalin. Pag namatay, mahal nyo sa buhay. Hindi, magdala ka ng sarili mong langaw. Text ka ba ka na? Yeah. Okay. Text pa ba para sa inyong lahat? When you are in a dark place, madilim na lugar. Sa isang madilim na lugar. When you are in a dark place, sometimes you think you've been buried. Nakala mo, binaong ka na, nilibing ka na sa hukay. But actually, you've been planted. Pero, sa katotohanan, ikaw pala ay itinanim. Okay? Kapag ikaw ay nasa madilim na lugar, akala mo binaon ka na sa hukay, pero ang totoo pala, talagang itinanim ka. When you are in a dark place, sometimes you think you've been buried, but actually you've been planted. Speaking of planted, interesado ka daw ba sa basic composting? Yes. May bibigay ko sa yung contact at magsisimula sa September 15 yung schedule na workshop. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye sa lahat po ng nakasama natin. Maraming salamat sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng DZWB. GMA News TV, maraming salamat for joining us today. Asahan namin kayo bukas, AA sa Double B. Lagi namin paalala ni Egan Arnold Clavio, yung sinabi ni Father Jerry. Yeah. So Jerry, ingat. Kapag meron kayong pinagdadaanan, daanan nyo lang, huwag nyo tambayahan. Always remember, don't ever forget, God is so good. All the time. Lord, bless our food.
God bless the Philippines. Double A Thank you, Lord. sa double B. Orly!